Yes, Magandang hapon po. Una, nagpapasalamat po ako dahil pinagbigyan niyo po yung invitation ko na ma-interview ko kayo. Ito nga po palang interview na to ay lalabas po sa Capital Post, no? Local newspaper po yan. Oo. Kaya po tayo maglalabas ng business column na ganito ay para po makapag-inspire tayo ng mga kababayan natin na gusto rin magnegosyo at makakuha ng inspirasyon sa mga taong tulad niyo. Okay, sir. Okay po. Afternoon, sir. Okay, so Doktora, alam ko po, although hindi ako masyadong pamilyar na bukod sa pagiging dentista, ay isa po kayong matagumpay na negosyante. Opo, may Pwede po bang malaman kung ano po yung mga negosyante yung naipundar sa ngayon? Nasa ngayon kasi, ang pinaka-latest kong business, nag-purchase ako ng 7-Eleven. Pero before that, marami pa akong dinala na business. Like, yung coffee shop, during the time, kasi mailing ang taong magkape, katulad Yes, exactly ko. po. So, I enter also with the coffee shop business. Saan po itong coffee Doon shop? sa Kalasyaw po, sa may Nansangan sa Malabago. Beside may 7-Eleven din. Okay. That was mga anong taon po ito? Noong 2020, during the pandemic na Okay. ako. But then, I converted to 7-Eleven na muna. Okay. So, sa 7-Eleven po, when was this 7-Eleven? Sabi niyo bago lang po. Oh, like September September, last year 2023. po. Opo, last year lang. Okay. Magsi 6 months pa lang kami. Wow, isa pa lang po yung version. Opo, isa pa lang. And hopefully, Hopefully, dadami pa sana, po yan. opo. Okay po. Bukod po sa 7-Eleven, and clinic. May clinic po. I have my 3 clinics. Tatlo clinic po. Okay po. Dito po sa Kapwa. Kapwa. And then sa Kalasyaw. Saan po doon Sa may poblasyon. Okay. But this time is, ililipat ko rin dun sa Magic Kalasyaw, sa Victoria. Doon sa bagong tayo po. Opo. Tapos, I have been clinic in the hospital, the medical city. Hospital dito sa may Pantal. Grabe, no? 3 clinics aside from the businesses that you have. Opo. I understand meron din po yata kayong beauty parlor. Ay, meron din kami small parlor Opo. na franchise din namin. Ano pong pangalan ng Ah, parlor na po? yung actually Gorgeous Salon, franchise lang from Ma'am Scarlett. Okay. Yun. Tapos, of course, I also put sa Lotto agent. Yung sa Lotto kasi nakikita ko sa maraming tumatay ng Grabe po. kaya parang nag-enter din ako dyan. Meron akong Lotto outlet. Saan po ito? Doon sa 7-Eleven din po ito? Beside the 7-Eleven. Okay. Hindi po kayo, hindi po kayo mahilig sa negosyo. Gawin niya, 3 clinic. Tapos meron pa pong 7-Eleven. Meron pang beauty salon business. So, napakasipag niyo po. No? Opo, kasi syempre kailangan ihanap mo din as a dentist, don't stop with your profession, but engage to other small business din. Grabe, no? Nakakabilib kayo, Doktora. No? Isa kayong practicing dentist, tapos mostly na negosyante. Paano niyo po ito napagsasabay? Hindi po ba mahirap to? Medyo mahirap, sir, but kasi nga pag mahal mo yung ginagawa mo, Okay. according to Alexander Parmon na entrepreneur tips, sabi niya, it is easy if you love what you do, and if you, when you do what you love, napakadali. Hindi ka napapagod, tama po, di ba? Opo. So yun po pala yung sikreto. Yung Dapat, passion, opo. dapat passion, tsaka mahal mo yung ginagawa Opo, mo. kung mahal mo yung trabaho mo. Okay. I can only understand na talaga napaka-busy nyo, no? Paano po ba ang typical na araw sa isang tulad nito? Anong oras po kayo gising? Anong oras po natatapos ang inyong araw? Siyempre po, nagigising ako like 5 p.m. Kasi meron Everyday po yan. everyday kasi meron yung anak ko din na need to go to school. Then, after that, of course, dadaan muna ako sa business ko. Then, after that, going to the clinic. Then, ganun ulit, in the afternoon, after clinic hours, dadaan, i-check ko ulit yung mga business ko. So, yan ko siguro, like,
8 p.m. Pero babalik din na naman ulit ako ng 10 p.m. Parang ganun po. Ganun po. Opo. Everyday po yan. Oh, everyday na po trabaho. yun. Tapos, of course, may mga GC kami. Nagko-communicate kami ng mga staff ko. Okay. Pa rin. So kaya napaka-effective ng group chat talaga ngayon ano, sa mga may negosyo. Oo, sa mga social media, kailangan po Nabanggit niyo po kanina yung anak niyo. Ilan po ba yung anak niyo? I have my 3 kids. Apo. Ilan taon na po sila? Yung panganay ko is dentist, 27 years old. Okay. At nasa Guam siya ngayon kasi gusto niya mag-explore. So doon po siya, nagpa-practice po ba siya or ibang ano? Actually, dentist din siya, pediatric dentist po siya. Andito rin siya, pero i-try niya mag-explore muna sa abroad. Then babalik din kasi nagpapalay kami ng pediatric dental clinic. Okay. Then Siya sa po mag-handle. Marikala siya, opo. Okay. Pangalawa, 21 years old, graduating sa St. Louis University, Sa Bali po. civil engineering po. Lalaki naman ito. Babae. Babae din. Babae din. Yung pangatlo, yun yung lalaki, nagising lalaki. Grade 9, dito sa EDA school. Okay. So, hinahatid ko sa school like 6 a.m. Everyday po yan. Opo, Monday to Friday. Grabe. Yung parang, kasi sila, parang tinuturuan ko sila na kahit na mayroon silang profession, sundan nila na magkaroon sila ng small businesses. O yung pangalawa ko, parang may din mag-business kasi nauso yung online business, di ba? Yung mga, ngayon, yung mga teenager, di ba? Yung tawag nila, barter, yung like yung mga damit nila, yung maliit na, ibabenta nila online. Mga pre-love. Oo, mga pre-love, or pag bumili sila tapos hindi nila gustuhan, ito pre-love, or i-benta nila. Okay. Sabi ko, oo. So, mana talaga kay mami. Opo, oo. Kayo po, kayo doktora, nung mas bata kayo, talaga bang mahilig na kayo magnegosyo? At sino po yung parang nag-influence sa inyo para magnegosyo? Nung bata kasi ako, of course, galing din kami sa mahirap na pamilya, maaga namatay yung father ko. Yung mga kapatid ko din, may din sila mag-business. Pero kami ng mother ko noon, nagbebenta-benta din kami ng pag-uog. Nung parang like grade 1, ganon. Kayo mismo nagbebenta ng Kasama bago? ng nanay ko. Saan to sa palengke? Hindi, doon lang sa barangay namin. Kukuha sa linggayan, sa kuya ko. Then, evidenta niya. Sino bang gumagawa Yun ng yung bago? natatandaan ko. O inaangkat nyo rin? Inaangkat namin ko sa linggayan. Okay. O, kilala ang linggayen sa Oo. masarap na Tapos, bago. tapos nung bata pa ako, di ba, pag may refrigerator ka, gano'n, gagawa kami ng ice candy kasi malapit lang sa school yung bahay. Gagawa ko ng ice candy, ibibenta ko rin sa school. Talaga po. Oo, ganun din. Ginawa ko rin yun sa Talaga? Jeremy Elemental at Yema. Kasi yung kuya ko din, naturuan kami gumawa ng Yema. Bibenta namin sa school. So talagang bata pa lang kayo, talagang hilig nyo talaga yung Oo, pag-negosyo. kaya sabi ko, naisip ko, ito nung medyo mature na, or yan, sabi ko, talaga mga business na to, sabi ko, kung ano yung trends. Opo. In your case, kayo po ba talagang love niyo po yung pagiging dentista? Talagang gusto niyo po yung talaga? Opo, love ko yung talaga maging dentista. At the same time, gusto ko may business ako. Kasi inisip ko, paano pag tumanda ako, di ba? Mag-experience tayo as a dentist. So gusto ko may business akong inaasikaso after my retirement as a dentist. May nag-iisip ako na business na kaya kong bantayan. Planning ahead. Oo, planning ahead for the future. Galing naman po. Babalik po tayo. Talaga pong napakasipag nyo. At alam naman natin na pag negosyo, masarap na mahirap yan. Stressful, tama po ba? Paano naman nagre-relax si doktora pagka medyo nag-burnout? Anong hilig niyo po? Anong hilig ko? Lalabas, mag-swimming, kasama ng mga anak. Ano na, or kakain sa labas. Pag na-stress ako, sir, stress eating ako eh. Pag nag-iisip ako, gusto ko like nagko-coffee ako sa labas or kumakain. Ganon. Parang relaxing and stress Yun ang parang stress reliever niyo. stress reliever ko. Okay, be with your family. With family or lumabas ka out of the town, country, ganon with Okay. friends, ganon. Okay. Family and friends. Doktora, balikan naman natin yung panahon ng kasagsagan ng pandemya. Opo. No? 2020 talagang dyan dumating yung pandemya. Alam naman natin na maraming negosyo ang talagang tinamaan. Sa inyo pong sarili, no? Paano kayo naapektuhan ng pandemya at
paano niya naman ito na-resolve? Yun, sir, sakto yung tanong nyo. Kaming number one dentist din, affected na affected. Kasi nga, dito din bunganga yung trabaho namin. Bawal na bawal Close contact. Opo, bawal na bawal. So, yun nga, nag-isip ako na kung anong pwedeng gawin. Nung medyo pwede nang lumabas-labas, yun nga, nag-engage ako na mag-isip na mag-business ng coffee. Kasi yung mga tao din, di ba kasi bawal ang malamig, sabi niya. So, go tayo sa coffee shop. Ganon. Pero kahit na ganon, affected, syempre, don't stop dreaming. Di ba, sir? Kailangan ihanap mo kung saan ka kikita. Wow. So, yun, nagtinda rin kami ng mga like shawarma. Kasi di During ba, the pandemic during po the yan? pandemic, yung medyo nasa gitna na po sir, like 2021 na. So, di ba bawal din, close din ang mall. Di ba walang pasyaran, walang mabilan masyado. So, doon kami nagtinda ng mga shawarma. Ano po to? Saan Sa kayo harap sa ng lapat na ng coffee bahay shop. niyo? Sa harap ng coffee shop. Ay, may coffee shop nga po pala. Malapit lang sa bahay niyo. Opo, malapit lang sa bahay. Okay. So talagang hindi tumitigil yung pag-iisip niyo, no? Opo. Kung paano kikita, no? Talagang Kasi affected talaga, di ba sir? hindi katulad ng iba na nung kasagsagan ng pandemic, talagang na-depress sila ng gusto, hindi alam, hindi makasip, hindi alam kung ano gagawin. Kaya sa inyo naman, kakaiba. Talagang hindi kayo tumigil na mag-isip. Nag-isip ako kung anong pwedeng i-business. Opo. Kasi sarado yung mga clinics, by appointment lang. Tapos like mga pasyente ka, like 2 or 3. Nakakatakot din mga pasyente. Okay. So mostly yung ginagawa namin ng pasyente yung mga in-need. Kasi di ba may mga breast yung pasyente namin. So yung talagang in-need, parang ang adjustment lang nila every 3 months, 6 months. Sa inyo ko nakita yung talagang ano, no? Sa mga mahusay na negosyante, talagang in every crisis, there is an opportunity. Yes. Yun po. Yes. So, doon ko nakita sa inyo. Opo, di ba? opo, sir. Hindi nyo nakikita ang crisis, kundi oportunidad. Opo. Di ba po? Opo, opo. Okay. Kayo pa, doktora, no? Meron ba kayong personal na mantra o kasabihan na sinusunod na talaga? Hindi na nag-guide sa inyo sa lahat ng ginagawa niyo? Ano po, yung kasi naisip ko sir for the future palagi. So, passion ko din yung like mag-business kasi mula na naging dentist ako sir, dami ko na business. Kantin kasi katabi ng clinic ko yung katabi ni yung clinic ko. Nag-canteen din ako, nagsari-sari store, yes sir. Sinasabi ko sa profession ko. Kasi inisip ko din, kung may store ka, katabi ng clinic mo, mga customer mo, yung mga pasyente mo. Gano'n. Then, di ba nagkaroon din ng mga, nag-trends din yung mga tricycle, di ba? So, I engage with them paggawa ng yung sidecar. Talaga po? Opo. Pinasok niyo? Opo. Ano naman ang kumuha kayo ng fabricator or ano? Opo, na kumuha ako kasi meron ako sa akong welder na gagawa ng ano. So, kaso namatay nga kaya na-stop na yung business. So talagang ano, no? Iniyahan. Talagang opportunity seeker kayo, no? Oo, kung ano yung So, trends. galing, no? Nakakabilib naman talaga kayo. Well, I'm sure, hindi naman lahat ng pinasok ng negosyo nagtagumpay. True. Diba Oo. po? So, paano nyo ina-handle yung mga setbacks ni ganyan? Siyempre. Bumagsak yung negosyo, nalugi, paano nyo ina-handle? Positive mind palagi ako, sir. Ngayon, pag pinag-aralan ako, pag talagang wala na, kasi tinatry ko muna, hindi ako nag-give up kagad. I don't quit kagad na ganyan mag-risk. Hanggang ma-anticipate ko yung mga gastos, hanggang kaya kong gastusan pa to, tapos hanggang pababa na, nasipag na talagang medyo lugi na. So, nag-isip ulit ako ng another business. So, talagang continuous talaga. Opo. Nag-ano rin ako ng motorcycle parts. Opo. Kaso, minsan nga, dapat nag-iisip ka ng yung kukunin ng mga tao. Yung mga positive minds. Yan ang mahirap sa ngayon, ano? Yung problema ng mga negosyante po. Opo. Yung makakuha ng Staff. taong mapagkakatiwalaan, Opo. passionate enough. Opo. Kaya doon nasisira din yung other business ko dahil sa mga tao na ko. Yeah, that's good. Yes. Magaling lang sa umpisa. Opo, sa umpisa lang. Opo. Sino po ano? Iba meron kayong parang ibon na negosyante na kilala natin na parang doon kayo muhugot ng inspirasyon? Meron po ba kayong inspirasyon? Maski hindi siya ano, yung tao na hinugutan niya ng inspirasyon. Sir, wala naman eksakto na ano,
Kaso nakikita ko yung mga negosyante, yung magagaling sila na, establish nyo yung ganito, kaya nga, hindi, gano'n. Kaya, yun lang, nagtatry ako. Yung mga business na nakikita ko, yung business owner, bakit ba nakadami sila ng ganyan na business, gano'n. Tapos, inspiration ko yung mga anak ko lang, yung mga kids ko. Yun. So, basically, Doktora, tanong ko na naman halos lahat ng mga Yes, sir. magagandang tanong na gusto kong marinig sa inyo. Gusto kong maibahagi naman natin sa ating mga kababayan. No? So, muli, papasalamat po ako sa opportunity na binigay nyo na maski busy kayo, pinaunlakan nyo po yung aking Yes, sir. invitation. So, maraming salamat po. May kasabihan tayo, di ba? Try and try. Until you succeed, di ba? Tama, sir. Tama. So, yun talagang Yun yung ano ko din. pinapangatawanan nyo ng gusto. So, Until now. nakakabilib kayo, Doktora. Thank you very much. Thank you, sir.